maging mahalagang usapin sa United Nations Human Rights Council ang reklamo ng isang Japanese human rights advocate laban sa Administrasyong Marcos Jr. Kaugnayan sa umano'y pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Samantala, iginiit ng Department of Foreign Affairs na baseless ang mga naturang paratang. Si Daniela Paulita magbabalita. Ayon sa isang international law expert, posibleng aksyonan ng United Nations Human Rights Council ang inihain ng isang international non-government organization na nag-aakusa sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ginamit umano ang International Criminal Court bilang instrumento ng political warfare laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay international law expert Dr. Melissa Loja, nakadepende sa mga ebidensyang isunumite kung mapapatunayang ginamit lamang ang ICC bilang political weapon o lehitimong proseso sa aligasyon ng crimes against humanity. Kung may substance, magkakaroon sila ng report, magkakaroon sila ng action. Ang possible na mangyayari is magpapadala ng rapporteur or para bang inquiry yung HRC if they find na weighty yung individual communication na sinabit. Sa apela na inihain ng International Career Support Association sa pangunguna ng Japanese human rights advocate na si Shunichi Fujiki, inakusahan ng Pangulo ng umano'y korupsyon, bribery at mananabotahe sa 2028 elections. Kasama rin sa mga alegasyon ang umano'y pagbebenta ng gold reserves ng bansa at paggamit sa ICC upang pabagsakin ang mga kalaban sa politika ng administrasyon. Kasabay nito ang panawagan na imbestigahan ang umano'y arbitrary detention ni Duterte at ang posibleng paglabag sa Rome Statute at iba pang international laws. Ayon pa kay Dr. Loja, maaaring magsilbing testing ground ang kaso para sa Human Rights Council sa paghawak ng mga ganitong uri ng reklamo. In this situation sa Philippines ngayon, unique in the sense na ang government mismo ang gumagamit ng ICC as a political tool and ang nagrereklamo yung marginalized or opposition group. So, this would be an interesting interplay sa HRC because for one thing, hindi sila pwedeng mag-interfere sa politics, sa national politics ng kahit anong bansa. Ngunit ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, walang basehan ng mga paratang na isinumite ng International Career Support Association sa United Nations. Umaasa rin ng DFA na walang magiging aksyon ng Human Rights Council sa naturang reklamo. Mariin namang kinundina ni Japanese human rights advocate Fujiki ang bahayag ng DFA. Ayon sa kanya, ipinapakita lamang nito na hindi lamang ang mga mamamayan at media ng bansa ang nais patahimikin ng gobyerno mula sa kritisismo, kundi pati ang dayuhang gumagamit ng kalayaang magpahayag sa international forum sa demokratikong paraan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Daniela Paulita, Azumanay News. Sabi ni Time,